Dear Kuya Allen, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Tawagan niyo na lamang po akong Ben. Ang kwentong ibabahagi ko ay naganap ilang taon na ang nakakalipas sa probinsya ng Camarines Sur. Isang yugto ng buhay ko na puno ng pagtitiis, pagtatrabaho, at isang hindi inaasahang init na nagpabago sa pananaw ko sa pagkakaibigan. Noong panahong yon, bago pa lang ako sa Kamsur. Lumipat ako doon para takasan ang mga alaala ni Al. Ang dati naming kaklase noong elementarya na naging malapit din sa puso ko. Tuwing nasa bahay kasi ako ng tito ko, parang bawat sulok ay may bakas niya. Kaya nagpasya na lamang ako na bumukod at mangupahan malapit sa aking trabaho. Pinuno ko ang oras ko sa pagtatrabaho. Duty sa gabi, tulog sa umaga, para lang hindi siya maalala. Isang araw, nag-message sa akin ang kaibigan kong si Kay. Naghahanap daw siya ng trabaho at nalaman niyang maraming bakante sa kumpanyang pinapasukan ko. Ang sabi ko, sige, magsama ka pa ng iba para masaya. At ang hindi ko alam, kasama pala sa isasama niya ang pinsan niyang si Jay, ang lalaking dati ko ring kaklase nung elementarya. Nang dumating sila sa inuupahan ko, 5 silang lahat. Pero ang paningin ko, agad na pa ako kay Jay. Ganon pa rin siya, matangkad, maputi, at balingkinita ng katawan. Hindi siya yung tipong maskulado, pero may dala siyang karisma na mahirap ipaliwanag. Yung tipong kapag ngumiti siya, parang may kung anong kuryenteng gumagapang sa balat mo. Dahil maliit lang ang kwarto ko, kinausap ko ang landlady para makuha namin ang katabing bakanting kwarto. Ang naging setup namin, kaming tatlo niya na Jay at Roberts sa isang kwarto. Habang sina Kay, Annalisa at Dane, doon sila sa kabila. Dahil bago pa lang sila, ako muna ang sumalo sa lahat. 1 buwan silang walang pera. Kaya ako ang bumili ng bigas, ulam, at pati na mga personal na pangangailangan nila. Hindi ko sila sinumbatan. Itinuring ko silang pamilya. Nagkataon na kami ni Jay ang palaging magkasama sa bahay dahil pareho kaming na-assign na night shift. Samantalang ang iba naman ay pang-umaga. Kapag day off, doon lang kami magkumpleto. Inuman, tawanan, galaan. Napakasaya namin noon. Hanggang sa unti-unti nang nagbago ang ihip ng hangin. Umalis si Kay at ang isa pa naming kasama para mag-Maynila dahil mas malaking kita. Naiwan kaming 4 dahil gusto ni Annalisa na may kasamang babae. Ipinasok ko ang kaibigan niyang si Cherry. Doon nagsimula ang gulo. Masyadong tsismosa si Cherry. Pati yung mga pribadong bagay sa bahay ay nakakarating sa ibang tao. Nagkaroon kami ng tampuhan ni Annalisa hanggang sa nagpasya silang lumipat ng tirahan. Naiwan kaming 3 ni na Jay at Robert. Sang hapon, habang naghahanda ako para pumasok, napansin kong nakabalot ng kumot si Jay sa higaan at siya'y nanginginig. Nilapitan ko siya, hinipo ko ang kanyang noo. Inaapoy siya ng lagnat. Hindi na ako nag-atubili pa. Tinawagan ko ang supervisor namin at nag-file ako ng emergency leave para sa aming dalawa.
Hindi ko siya matiis na iwan sa ganoong kalagayan. Ipinagluto ko siya ng mainit na lugaw at pinainom ng gamot. Habang nagpapahinga siya, naglaba ako at nagluto ng sinigang na bangus na sadyang pinaasim para bumalik ang kanyang panlasa. Habang sinusubuan ko siya ng pagkain, naging emosyonal ang usapan. Ben, maraming salamat ha. Napakabuti mo sa akin. Ang nasabi niya habang nakatitig ng malalim. Nagkwentuhan kami tungkol sa elementary days namin, sa mga kopyahan, at sa pagkakaibigan namin ni Al. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Alam kong alam niya na may pagkasilahis ako. Dahil hindi ko naman maitago na napapalunok ako tuwing lalabas siya sa banyo na nakatapis lang. O kapag natutulog siyang nakaboxers lang, na tila ba sinasadya niyang ipakita ang kanyang asset. Bigla siya nagsalita. Ben, gusto mo ba akong tikman? Halos malaglag ang kutsarang hawak ko. Akala ko nagbibiro lang siya. Pero seryoso ang kanyang mga mata. Huwag ka lang mahiya. Atin-atin lang to. Alam ko namang madalas mo akong tinitingnan eh. Kung ice cream lang ako, baka natunaw na ako sa mga titig mo. Ang dagdag pa nito, lumapit siya sa akin at hinawakan ng kamay ko. Ipinatong niya ito sa kanyang harapan na noon ay gising na gising sa suot niyang boxers. Doon ko naramdaman ng bagsik na tinatago niyang king cobra. Galit na galit ito at gustong manuklaw. Hindi na ako nakatanggi pa. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, tanging ang mahihina naming boses ang maririnig. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang saplot at tumambol sa akin ang perpektong katawan niya. Hindi man siya maskulado, pero ang kanyang alaga, ang pinaka-asset niya. Isinantabi ko ang lahat ng pag-aalinlangan. Nilantakan ko ang kanyang ice cream hanggang sa magdeliryo siya sa sarap. Pagkatapos ng laban, lupay-pay kaming dalawa sa sahig. Nagpasalamat siya sa akin. Pero may kasamang paalala. Promise walang makakaalam nito ah. Salamat at pinagbigyan mo ko. Miss na miss ko na kasi ang girlfriend ko. Ilang buwan na kaming di nagkikita. Ang nasabi nito. Doon ako medyo nairita pero tinanggap ko yon. Panakip butas lang pala ako. Pero okay na rin. Kahit papaano, natikman ko ang lalaking pangarap ko lang dati. Naging setup namin yung ganon. No string attached. Tuwing nangungulila siya sa girlfriend niya, ako ang nagiging sandalan niya. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatukutan ko. Inalok siya ng girlfriend niya na sumama sa Laguna dahil sa na-promote ito bilang assistant manager. Malungkot siya pero pinawiyahan ko siyang sundin ang gusto niya. Sundin mo ang mahal mo, Jay. Kaya ko naman dito.
Ang sinabi ko kahit na ang totoo ay nadudurog ako dahil mawawalan ako ng kasama sa pagkain, sa trabaho, at pati na rin sa pagtulog. Nag-aaraw na mag-resign siya, naging emosyonal ang huling pag-uusap namin. Ben, di kita makakalimutan. Ikaw lang ang nakagawa nun sa akin. Pati girlfriend ko, di kaya yung ginagawa mo. Ang sabi nito. Umalis si Jay at sumunod na rin si Robert para mag-alaga ng manok sa ibang lugar. Naiwan akong mag-isa, pero hindi ako sumuko. Ibinuhos ko ang lahat sa trabaho hanggang sa mapromote ako bilang leadman. Sa ngayon, Kuya Allen, masaya na ako sa narating ko. Tapos na ang mga kabanata namin ni Jay. Pero hindi ko malilimutan ang init ng King Cobra na minsan ay naging bahagi ng buhay ko sa Kamsur. Hanggang dito na lang po, Kuya Allen. Maraming salamat.